Siguraduhin mong walang bakas. Isang patak lang sa gatas gabi-gabi at unti-unting hihinto ang tibok ng puso ng batang iyan. Hindi paghihinalaan ng isang doktor na katulad ko. Ang boses na yon ni Dr. Teresa ay kasing lamig ng hanging umiihip sa pasilyo ng mansyon sa madaling araw. Ngunit para kay Tia, ang mga salitang iyon ay tila kumukulong tingga na ibinuhos sa kanyang pandinig. 4 pa lang ng madaling araw. Ang kusina ay nababalot pa ng anino, maliban sa maliit na liwanag na nagmumula sa hurno. Amoy ng nasusunog na dahon ng saging at mainit na mantikilya ang bumabalot sa hangin. Ang bango ng bibingka na maingat na niluto ni Tia para sa ika-7 kaarawan ni Lourdes. Ginastos niya ang huling sentimo ng kanyang sahod para mabili ang pinakapiling sangkap. Gusto niyang makita ang nangiti sa labi ng bata. Ang batang tinitingnan niya bilang sariling anak mula nang mawala ang kanyang bunsong si Jonah sa isang malagim na aksidente. Dahan-dahang humakbang si Tia, bit-bit ang platong porselana kung saan nakahain ang mainit pang kakanin. Ang kanyang mga kamay na magaspang dahil sa paglalaba at paglilinis ay nanginginig. Sa loob ng madilim na pantry, nakatayo si Teresa. Ang suot nitong mamahaling sutlang pantulog ay kumikinang sa dilim. Amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa masangsang na amoy ng chemical mula sa isang maliit na botelyang hawak nito. The insurance payout will be enough to cover everything. Pagpapatuloy ni Teresa sa kausap sa telepono, ang kanyang boses ay tila isang matamis na kanta ng kamatayan. Rafael will be too devastated to notice. At sino naman ang maniniwala sa isang katulong kung sakaling may makakita? They are nothing but shadows in this house. Isang matinding panginginig ang gumapang mula sa talampakan ni Tia hanggang sa kanyang batok. Ang bibingka na simbolo ng kanyang pagmamahal ay tila naging isang mabigat na pasanin. Sa isang iglap, ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagtitiis sa puyat, ang pagtanggap sa mga mura, at pagmamaliit ni Teresa, ay nagmukhang isang malaking kabalbalan. Narito siya, nag-aalay ng buhay at pag-ibig sa isang tahanan ang pundasyon ay binuo sa kasinungalingan at dugo. Ang katahimikan ay nabasag ng isang mahinang kaluskos mula sa itaas ng hagdanan. Yaya Tia, I'm hungry po. Si Lourdes. Ang bata ay nakatayo doon, nakasuot ng puting bestido, maputla at nanlalalim ang mga mata dahil sa kung anong sakit na sinasabi ni Teresa. Ngumiti ang bata nang makita ang plato sa kamay ni Tia. Isang inosenteng ngiti na tila sumasaksak sa puso ni Tia. Oh, sweetie, why are you awake so early? Ang boses ni Teresa ay biglang nagbago. Naging malambing, puno ng mapagkunwaring pag-aalala. Habang mabilis na isinisilid ang botelya sa kanyang bulsa, lumabas siya mula sa pantry at hinarap ang bata. Look at your yaya. She made you something. Ang dumi-dumi naman ng gawa niya. Baka sumakit ang tiyan mo. Tumingin si Teresa kay Tia. Ang kanyang mga mata ay walang kasing talim. Isang babala na nagpapatahimik sa anumang sigaw na gustong kumawala sa lalamunan ng katulong. Tia, ibigay mo na ang pagkain sa kanya at pagkatapos, linisin mo ang kalat mo. You look pathetic with that bibingka. Pagtataboy ni Teresa sa taglish na punong-puno ng panghahamak, hindi nakakilos si Tia. Ang init ng plato ay tila pumapaso na sa kanyang balat. Tumingin siya kay Lourdes pagkatapos ay sa bibingka at huli ay sa nanlilisik na mga mata ng doktor. Sa sandaling iyon, ang hiya, ang matinding pakiramdam ng pagkapahiya at pagiging maliit ay unti-unting naging isang malamig na puot. Hindi niya hahayaang maging biktima ang batang ito. Hindi sa harap ng kanyang mga mata, bumitaw ang kanyang mga daliri. Ang platong porselana ay bumagsak sa sahig. Walang tunog ng pagsabog, kundi ang malakas na pagkadurog ng seramika sa malamig na marmol na nagkawatak-watak kasama ang kanyang pinaghirapang kakanin
na ngayon ay nakahalo na sa alikabok at dumi ng sahig. Ay naku, tiya, napakabobo mo talaga. Sigaw ni Teresa. Ang kanyang muka ay namula. Sa galit. Look what you did. You're ruining her birthday. Nanatiling nakatitig si tiya sa nadurog na bibingka. Ang kanyang dibdib ay kumikipot, hindi dahil sa takot na mapagalitan, kundi dahil sa katotohanang ang pagkaing iyon na puno ng kanyang pagmamahal ay mas ligtas pang kainin kaysa sa gatas na ibibigay ng sariling ina-inahan ng bata. Pasensya na po, senyora, bulong ni tiya. Ang kanyang boses ay paos, ngunit may lalim na hindi pa naririnig ni Teresa noon. Minsan po talaga, ang mga bagay na inaakala nating mabuti ay kailangang mabasag bago pa ito makalason. Tumingala si tiya. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya umiwas ng tingin. Ang kanyang mga mata ay tila isang salamin na nagpapakita ng lahat ng dumi sa kaluluwa ni Teresa. Isang lihim na digmaan ang nagsimula sa pagitan ng isang makapangyarihang doktor at isang hamak na katulong na wala ng ibang kayang mawala. Ang katahimikan sa kusina ay kasing bigat ng isang libing. Ang mga piraso ng porselana sa sahig ay tila mga nanunuya ng ngiti sa harap ng sapatos ni Teresa. Hindi inaasahan ng doktora ang sagot ni tiya. Ang bawat salita ng katulong ay tila isang palasong tumama sa manipis na balat ng kanyang pagpapanggap. What did you say? Ang boses ni Teresa ay gumaralgal, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na ang isang hamak na katulong ay nangahas na magsalita ng patalinghaga sa kanya. Ngunit bago pa makasagot si tiya, isang mabigat na hakbang ang narinig mula sa pasilyo. Si Don Rafael, nakasuot ito ng kanyang mamahaling robe, ang muka ay bakas ng pag-aalala at puyat. Ang amoy ng mamahaling tabako at mint ay agad na pumatay sa bango ng nasunog na bibingka. Anong nangyayari dito? Bakit may nabasag? Tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng awtoridad na nagpapakaba sa sinumang nakarinig. Agad na nagbago ang anyo ni Teresa. Ang nanlilisik niyang mga mata ay biglang napuno ng luha sa loob ng isang kurap. Humawak siya sa braso ni Rafael. Ang kanyang boses ay naging malambing at puno ng pait. Hon, it's Tia. I don't know what's wrong with her. She's been acting so strange lately. Sumbong ni Teresa habang ang isang kamay ay marahang humahaplos sa dibdib ng asawa. I was just telling her to be careful with Lord's breakfast. But she suddenly threw the plate. Muntik pang tamaan ng anak mo. Rafael, I think she's still not over the loss of her own child. Baka nagdedeliryo na siya. Naramdaman ni Tia ang pagpako ng tingin ni Rafael sa kanya. Isang tingin na puno ng pagkadismaya at pagdududa. Ang hiya ay tila isang malapot na putik na lumamon sa kanyang buong pagkatao. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ituro ang botelyang nasa bulsa ni Teresa. Ngunit ang dila niya ay tila tinahian ng kawalan ng kapangyarihan. Sino nga ba naman siya? Isang babaeng namatayan ng anak? Isang taong binabayaran para magsilbi? Tia, totoo ba ito? Malamig na tanong ni Rafael. Don Rafael, hindi po. May narinig po ako. Ang gamot po ni Lourdes. Enough! Putol ni Teresa, sabay baling sa mesa kung saan may nakahandang isang baso ng gatas. Speaking of gamot, it's time for Lord's vitamins. Akin na ang baso, Tia. O baka naman gusto mo ring basagin yan? Lumapit si Lourdes. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa laylayan ng bestido ni Tia. Ang bata ay tumitingin sa kanila ng may takot. Kinuha ni Teresa ang baso ng gatas, ang gatas na alam ni Tia na hinaluan ng kamatayan. Here, baby, drink this. It will make you feel better. Ani Teresa, habang inilalapit ang baso sa labi ng bata. Sa gitna ng desperasyon, mabilis na kumilos si Tia. Sa pag-aakalang maagaw niya ang baso, napatabig niya ang braso ni Teresa. Ang puting likido ay tumalsik, hindi lang sa sahig kundi maging sa mamahaling robe ni Rafael
at sa mukha ni Teresa. Ang amoy ng gatas na hinaluan ng kung anong chemical ay sandaling nangibabaw sa hangin bago ito tuluyang humalo sa dumi ng sahig. Isang malakas na tunog ng sampal ang bumasag sa hangin. Hindi ito galing sa galit na sigaw, kundi ang malutong na pagtama ng palad ni Rafael sa pisngi ni Tia. Tumama ang likod ni Tia sa gilid ng lababo. Ang sakit ay hindi nagmula sa kanyang pisngi, kundi sa pagkadurog ng huling natitirang dignidad sa kanyang dibdib. "You've gone too far, Tia," galit na sigaw ni Rafael. "Lourdes is sick and you're acting like a lunatic. Just because you lost your daughter doesn't give you the right to endanger mine." "Rafael, please calm down," sulsid ni Teresa, bagamat ang kanyang mga mata ay kumikinang sa tagumpay habang pinupunasan ng gatas sa kanyang mukha. "She's dangerous. Look at her. She's obsessed with Lourdes." Napaluhod si Tia sa basang sahig. Ang kanyang mga daliri ay nabaon sa malamig na puting likido. Pinanood niya ang gatas na dahan-dahang dumadaloy patungo sa imburnal ng kusina. Doon, sa ilalim ng malamig na ilaw, mukha siyang isang basahang itinapon pagkatapos gamitin. "Linisin mo ang kalat na ito." Utos ni Rafael, ang boses ay wala ng bakas ng dati nitong kabaitan. "At lumayo ka sa anak ko. From now on, you are forbidden to prepare anything for Lourdes. Isang pagkakamali pa, Tia, at ipapakulong kita." Umalis ang mag-asawa, bitbit si Lourdes na umiiyak. Naiwan si Tia sa gitna ng kusina. Ang tanging kasama ay ang amoy ng panis na gatas at ang hapdi ng sampal na tila tatak ng kanyang pagiging alipin. Habang nagpupunas ng sahig, naramdaman ni Tia ang isang anino sa kanyang likuran. Akala niya ay si Rafael, ngunit ang amoy ng murang sabon at langis ng makina ang bumalot sa kanya. "Huwag kang iiyak, Tia. Nakita ko ang lahat sa labas ng bintana." Si Mateo, ang tanging tao sa mansyong ito na hindi tumitingin sa kanya bilang isang anino. Ngunit bago pa makasagot si Tia, narinig niya ang lagutok ng takong ni Teresa na bumabalik sa kusina. Huminto ang doktora sa pintuan. Ang kanyang anino ay humaba sa sahig hanggang sa maabot ang mga kamay ni Tia. Yumuko ito ng bahagya, sapat lang para marinig ni Tia ang kanyang bulong na kasing talim ng labaha. "Do you know what happens to stray dogs who bark too loud, Tia? Sinasaktan sila. O kaya, pinapatulog ng tuluyan. Remember your place. You are just a maid. And in this house, I am God." Tumalikod si Teresa. Iniwan si Tia na nakaluhod pa rin. Ang mga kamay ay basang-basa ng gatas na ngayon ay tila naging lason na rin sa kanyang sariling balat. Ang bawat kuskos ng basahan ni Tia sa lamesang molave sa silidaklatan ni Don Rafael ay tila pagtatangka na burahin ang dungis ng kanyang sariling dangal. Amoy ng mamahaling barnis at lumang papel ang bumabalot sa silid. Isang amoy na nagpapaalala kay Tia kung gaano kalayo ang mundong kinatatayuan niya sa mundong kinalakhan niya sa probinsya. Mundong amoy lupa at pawis, ngunit puno ng katotohanan. Si Rafael ay nakaupo sa kanyang malaking selyan, nakatuon ng pansin sa mga dokumento. Ang liwanag ng umaga ay tumatama sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang tanglawan ang kadilimang bumabalot sa kanyang pag-iisip. "Don Rafael," mahinang tawag ni Tia. Ang kanyang boses ay nanginginig, parang isang tuyong dahon na tinatangay ng hangin. Hindi tumingala ang Ginoo. "Tia, I thought I was clear. If this is about what happened this morning, save your breath. Binigyan ka na ng asawa ko ng pagkakataon. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Hindi po ito tungkol sa akin, sir." Mabilis na sagot ni Tia. Lumapit siya ng bahagya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa basahang-basa ng sabon. "Nakita ko po ang botelya sa bulsa ni Senyora Teresa. Ang gamot na ibinibigay niya kay Lourdes. Hindi po yun para sa lagnat. Sir, pakinggan niyo po ako. Namatayan na po ako ng anak. Alam ko po ang itsura ng batang unti-unting nauubusan ng buhay. Si Lourdes, pinapatay niya ang bata.
Tumigil ang paggalaw ng pluma ni Rafael. Sa loob ng ilang segundo, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Tia at ang mahinang tibok ng orasan sa dingding. Dahan-dahang tumingala si Rafael. Ang kanyang mga mata ay hindi puno ng pangunawa, kundi ng isang malamig na galit na mas masakit pa sa sampal. "You are crossing the line, Tia," pagak na tawa ni Rafael. "My wife is a cardiologist, isang respetadong doktor. At ikaw? You are a grieving mother who can't distinguish reality from your trauma. Are you saying my wife, the woman who saved me from bankruptcy, the woman who took care of me when I was at my lowest, is a murderer?" Iyon po ang pinapalabas niya, sir, dahil alam niyang walang maniniwala sa akin. Halos isigaw ni Tia ang kanyang hinaing. Eksaktong bumukas ang pinto. Pumasok si Teresa, dala ang isang tasa ng mainit na kape. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng galit, kundi isang malungkot na ngiti na kayang linlangin pati ang mga anghel. "Rafael, I heard voices," malambing na sabi ni Teresa. Inilapag niya ang kape sa mesa at humawak sa balikat ng asawa. Tumingin siya kay Tia nang may halong awa, isang awang mas nakakasuka kaysa sa lason. "Tia, I'm so sorry. Alam kong mahirap tanggapin na may sakit si Lourdes. I know you see your daughter Jonah in her, but accusing me, it hurts, Rafael. After all the utang na loob I've earned from this family, after I chose to stay and fix this home instead of pursuing my career abroad." Yumuko si Teresa. Ang kanyang mga balikat ay gumaralgal na tila ba naiiyak siya. Ang bawat salita niya tungkol sa naitanim na utang na loob ay tila mga tanikala na mas lalong nagpapabaon kay Rafael sa kanyang katapatan sa asawa. "Honey, don't cry." Pag-amo ni Rafael, tumayo siya at niyakap si Teresa. Pagkatapos ay lumingon siya kay Tia, ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. "Tia, kumuha ka ng pera sa accounting. Mag-leave ka muna ng 1 buwan. Go back to your province. You're mentally unstable. You need a psychiatrist, not a job." "Sir, hindi po ako baliw." Sigaw ni Tia. Ang mga luha ay sa wakas ay pumatak na. Bumabasa sa kanyang lumang t-shirt. "Maawa po kayo sa bata. Kapag umalis ako, sino na ang magbabantay sa kanya?" "Security?" Tawag ni Rafael. Hindi na pinansin ang pagsusumamo ni Tia. "Ilayo niyo ang babaeng ito sa silid na ito. At tandaan mo, Tia, from this moment on, you are strictly forbidden to go near Lourdes. Kapag nakita kitang malapit sa silid niya, hinding-hindi mo na makikita ang labas ng kulungan." Kinaladkad si Tia palabas ng 2 gwardiya. Ang kanyang mga paa ay nagsusumamo sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa bawat hamba ng pinto. Sa huling sulyap niya bago sumara ang pinto, nakita niya si Teresa sa balikat ni Rafael. Hindi na ito umiiyak. Ang doktora ay dahan-dahang ngumiti sa kanya, isang ngiting mapanukso, habang ang kanyang mga daliri ay marahang tinatapik ang isang maliit na sobre ng pera sa ibabaw ng mesa. Naitapon si Tia sa labas ng mansyon, sa ilalim ng matinding sikat ng araw na tila nandidiri sa kanyang kalagayan. Ang kanyang reflection sa makintab na gate ng mansyon ay nagpakita ng isang babaeng wasak, marumi, at tila basura sa paningin ng mundo. Isang itim na sasakyan ang huminto sa kanyang harapan. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Mateo. Hindi pa tapos ang laban, Tia. Bulong ng trooper, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa rearview mirror. "May nahanap akong litrato sa basurahan ni Senyora. Isang litrato na hindi dapat nandoon." Inabot ni Mateo ang isang lukot na papel. Nang buksan ito ni Tia, halos tumigil ang kanyang paghinga. Ito ay isang family picture ni Rafael, Lourdes, at ng yumaong unang asawa ni Rafael. Ngunit ang mukha ng namatay na ina ni Lourdes ay kinalas ng isang matulis na bagay. At sa likod ng litrato, may nakasulat na halaga ng utang na umaabot ng milyon-milyong piso. Ang silid ng mga katulong sa likod ng mansyon ay kasing sikip ng isang kabaong. Ang amoy ng amag,
at basang semento ay nanunuot sa bawat hininga ni Tia, isang malupit na paalala na sa kabila ng kinang ng mga kristal na chandelier sa loob, siya ay nananatiling nakabaon sa lupa. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa bubong na yari sa luma at kalawanging yero. Ang bawat patak ay tila isang daliri na kumakatok sa kanyang pagkatao. Pinapaalalahanan siya ng kanyang kawalan ng halaga. Naupo si Tia sa kanyang manipis na banig. Hawak ang lukot na litratong ibinigay ni Mateo. Ang kanyang puso ay parang isang ibon na nakakulong sa isang masikip na hawla, pilit na kumakawala, ngunit laging tumatama sa mga rehas ng realidad. Ganito na lang ba ang halaga ko? Isang basahang itatapon pagkatapos gamitin para linisin ang dumi ng iba? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan sa wikang Tagalog na puno ng pait. Lumipas ang ilang araw. Mula sa malayo, pinapanood ni Tia ang paghina ni Lourdes. Ang bata, na dati ay parang isang rosas na namumukadkad, ngayon ay tila isang lantang dahon na anumang oras ay tatangay ng hangin. Nakikita niya mula sa bintana ng kusina kung paano suklayin ni Teresa ang buhok ng bata, at sa bawat hagod, may mga hibla ng buhok na naiiwan sa suklay. Ngunit si Rafael, ang lalaki ay tila bulag, lunod, sa mga matatamis na salita at mapagkunwaring pag-aalaga ng kanyang asawa. Isang gabi, habang nagtatago si Tia sa dilim ng garahe, lumapit sa kanya si Mateo. Ang tsuper ay amoy grasa at ulan. Ang kanyang mga mata ay palaging alerto. Tila isang sundalong nagmamanman sa gitna ng giyera. "Kain tayo, Tia," bulong ni Mateo. Inabot niya ang isang mainit na kamote na binalot sa lumang dyaryo. Ang init ng kamote sa gitna ng malamig na gabi ay tila isang haplos ng pag-asa. Habang binabalatan nila ang pagkain sa loob ng madilim na bodega, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na kandila na muntik nang mamatay sa bawat ihip ng hangin. "Salamat, Mateo. Akala ko, wala na akong kakampi dito," sabi ni Tia sa wikang Taglish. Ang kanyang boses ay garalgal. "Hindi ka nag-iisa," sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay mababa at seryoso. "I've been driving for this family for 10 years, Tia. Nakita ko kung paano namatay ang unang asawa ni Don Rafael. Mabait ang yumaong senyora. Pero itong si Dr. Montemayor, iba ang amoy niya. Amoy panganib." Huminto sa pagnguya si Tia. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Madalas ko siyang ihatid sa may Binondo. Pero hindi sa hospital. Sa mga eskinita na tila pugad ng mga illegal gamblers. Minsan, nakikita ko siyang may kausap na mga lalaking mukhang goons. At yung utang na nakasulat sa likod ng litrato, I think she's desperate. Libo-libo ang natatalo sa kanya gabi-gabi." Paliwanag ni Mateo habang binabalatan ang huling piraso ng kamote. "Kaya ba kailangan niya ang insurance ni Lourdes?" Panginginig na tanong ni Tia. "Most likely. And as a doctor, she knows how to make it look like a natural death. Isang mahinang puso, isang batang sakitin. Perfect alibi." Dagdag ni Mateo. "Pero kailangan natin ng ebidensya, Tia. Ebidensya na hindi kayang baluktutin ng matatamis niyang salita." Sa sandaling iyon, ang takot ni Tia ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang imahe ng kanyang anak na si Jonah, na namatay dahil sa kakulangan ng pera, ay muling nagbalik. Hindi siya papayag na maulit ito. Hindi siya papayag na ang kasakiman ng isang tao ay muling kumuha ng isang inosenteng buhay. "Tulungan mo ako, Mateo," pakiusap ni Tia. "Kahit anong mangyari sa akin, kailangang maligtas si Lourdes." Tumango si Mateo. "May alam akong paraan. Pero kailangan nating pasukin ang control room ng CCTV sa loob ng mansyon. Doon natin makikita kung ano talaga ang ginagawa niya sa loob ng kwarto ni Lourdes kapag walang nakatingin." Maingat na gumapang ang dalawa patungo sa likod na pinto ng mansyon. Iniiwasan ang bawat liwanag ng flashlight ng mga gwardiya. Ang tibok ng puso ni Tia ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib.
Ngunit nang makarating sila sa tapat ng monitor room, isang malamig na katotohanan ang sumampal sa kanila. Walang imahe sa mga screen. Ang bawat monitor ay nagpapakita lamang ng kulay abong guhit at static na ingay ng kawalan. Bakit ganito? Bulong ni Tia. Ang kanyang mga kamay ay lumamig na tila yelo. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang isa sa mga kable. Naputol ito ng malinis, tila ginamitan ng isang matalas na gunting ng siruhano. "She's ahead of us, Tia," ani Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Binulag na niya ang buong bahay. Wala na tayong mata sa loob. Biglang narinig ang tunog ng pag-ikot ng doorknob mula sa labas ng silid. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa kanila, habang ang anino ng isang tao ay dahan-dahang gumagapang sa ilalim ng pinto. Isang aninong may hawak na tila isang matulis na bagay. Ang pag-ikot ng doorknob ay tila isang hatol ng bitay sa pandinig ni Tia. Sa loob ng madilim na security room, ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Ang lamig ng bakal na sahig ay gumagapang sa kanyang mga paa, habang ang amoy ng luma at uminit na mga kable ay humahalo sa malapot na pawis sa kanyang noo. Mabilis siyang hinila ni Mateo sa likod ng isang malaking rack ng mga server. Doon, sa gitna ng kadiliman, naramdaman ni Tia ang mabilis at marahas na pagtibok ng puso ng trooper sa kanyang braso. Ang pinto ay bumukas, nagpapapasok ng isang mahabang guhit ng liwanag mula sa pasilyo. Isang anino ang pumasok, matangkad, tuwid, at amoy ng mamahaling alak at sabon. Si Don Rafael. Tumayo ang Ginoo sa gitna ng silid. Ang kanyang mukha ay nababakas ng pagkalito habang tinitingnan ang mga patay na monitor. Bumuntong hininga siya, isang tunog na puno ng pagod at bigat bago muling lumabas at isara ang pinto. Nakahinga ng maluwag si Tia, ngunit ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya sa sobrang takot. "Kailangan nating kumilos ng mabilis, Tia," bulong ni Mateo nang masiguradong wala na ang amo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na bagay. Isang lente na kasing laki lamang ng butones, makinang at tila nanunuri sa gitna ng dilim. "Ito ang mata natin. Binili ko ito sa Quiapo noong nakaraang linggo. Wireless ito, konektado sa cellphone ko." Inabot ni Tia ang maliit na kamera. Ang lamig ng bakal nito ay tila isang kuryenteng nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. "Saan ko ito ilalagay?" tanong ni Tia sa Taglish. Ang boses ay seryoso at walang bakas ng pag-aalinlangan. "Sa silidaklata ni Senyora Teresa. Doon niya ginagawa ang mga gamot ni Lourdes. Pero mag-ingat ka, Tia. Kapag nahuli ka doon, wala nang makakaligtas sa'yo," babala ni Mateo. Bit-bit ang maliit na kamera. Tinahak ni Tia ang pasilyo patungo sa main mansion. Ang bawat hakbang niya sa makintab na Nara ay tila isang pagsusugal sa kanyang buhay. Ang mansyon ay balot ng katahimikan, isang katahimikang mapanlinlang na tila naghihintay lamang ng isang maling galaw para lamunin siya ng buo. Narating niya ang pintuan ng opisina ni Teresa. Ang amoy ng disinfectants at mamahaling pabango ay agad na sumalubong sa kanya. Isang amoy na para kay Tia ay amoy ng kamatayan na binalot sa sutla. Sa loob, ang lahat ay organisado, maputi at malamig. Wala itong bakas ng isang tahanan. Mas mukha itong isang laboratorio kung saan ang bawat emosyon ay sinusukat at sinusuri. Nakita niya ang isang istante ng mga pagkain, mga imported na merienda ni Teresa. Sa dulo, may isang garapon ng strawberry jam na kulay pulang-pula, tila sariwang dugo sa ilalim ng ilaw. Isang mabilis na ideya ang pumasok sa isip ni Tia. Maingat niyang inilagay ang maliit na kamera sa likod ng etiketa ng garapon. Ang lente ay nakatutok ng direkta sa lamesa kung saan nagtitimpla ng mga gamot ang doktora. Para kay Lourdes, para kay Jonah, bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa determinasyon. Paalis na sana siya
nang makarinig siya ng mahinang lagutok ng sapatos sa labas. Ang tunog ay mabilis at direkta. Ang lakad ni Teresa. Walang oras para lumabas. Mabilis na nagtago si Tia sa loob ng isang malaking cabinet na yari sa mahogany kung saan nakasabit ang mga puting gown ng doktora. Sa loob, ang amoy ng matapang na pabango ay tila sumasakal sa kanya. Mula sa maliit na siwang ng pinto, nakita niya ang pagpasok ni Teresa. Hindi suot ng doktora ang kanyang karaniwang matamis na ngiti. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit habang may kausap sa telepono. I don't care about the interest. I'll give you the money next week. Just wait for the child's situation to finalize. Gigil na, sabi ni Teresa. Kinuha ni Teresa ang isang maliit na vial mula sa kanyang bag. Sa ilalim ng liwanag, nakita ni Tia ang malapot na likido. Sa loob nito, ang doktora ay kumuha ng isang hiringa at dahan-dahang hinigop ang likido. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Tila ba ang paghahanda ng lason ay kasing simple lang ng pagtitimpla ng tsa. Isang matinding pagnanais na sumugod at agawin ang gamot ang naramdaman ni Tia. Ngunit pinigil niya ang sarili. Ang kanyang kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa dumugo ito. Kailangan niya ang ebidensya. Kailangan niya ang buong katotohanan. Paalis na sana si Teresa nang bigla itong huminto. Tumingin ang doktora sa direksyon ng cabinet kung saan nagtatago si Tia. Ang kanyang mga mata ay tila nakakakita sa dilim. Dahan-dahang humakbang si Teresa patungo sa cabinet. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos ay tila isang kuko na kumakamot sa kaluluwa ni Tia. Huminto si Teresa sa tapat mismo ng pintuan ng cabinet. Inabot ng kanyang kamay ang hawakan nito. Naramdaman ni Tia ang isang malamig na kamay na pumatong sa kanyang balikat mula sa loob ng madilim na cabinet. Isang impit na tili, ang muntik nang kumawala sa kanyang bibig. Habang ang pinto ng cabinet ay dahan-dahang bumubukas, inilalantad siya sa maliwanag at malupit na mundo ni Teresa. Ang hininga ni Tia ay tumigil sa kanyang lalamunan, tila isang pirasong bubog na ayaw lumubog. Ang kamay na pumatong sa kanyang balikat ay malamig, ngunit ang higpit nito ay nagpapahiwatig ng babala. Sa gitna ng kadiliman ng cabinet, naamoy niya ang pamilyar na amoy ng grasa at ulan, si Mateo. Bago pa man makasigaw si Tia, mabilis na tinakpan ni Mateo ang kanyang bibig gamit ang magaspang nitong palad. Sa labas, ang hawakan ng pinto ng cabinet ay gumalaw. Ang tunog ng pag-ikot ng bakal ay tila isang hatol na dahan-dahang binibigkas. Ngunit bago pa ito tuluyang bumukas, isang malakas na pagbagsak ng plorera ang narinig mula sa pasilyo. Kasunod ang tinig ng isang gwardya na humihingi ng paumanhin. Dahil sa abala, binitawan ni Teresa ang cabinet at mabilis na lumabas ng silid. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng inis. Halika na! Habang wala pa siya, bulong ni Mateo, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Nang makalabas sila sa opisina, hindi bumalik si Tia sa kanyang silid. Ang kanyang mga paa ay tila may sariling isip. Dinala siya patungo sa dulo ng pasilyo, sa silid ni Lourdes. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, naglalabas ng isang maputlang liwanag na tila nagmumula sa isang lamay. Pumasok si Tia ng walang tunog. Ang amoy ng antiseptic at tuyong bulaklak ay sumalubong sa kanya. Doon, sa gitna ng malaking kama, na tila lumalamon sa kanyang maliit na katawan, nakahiga si Lourdes. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ngunit ang kanyang paghinga ay mababaw at gumaralgal. Tila may isang mabigat na batong nakadagan sa kanyang dibdib. Dahan-dahang itinaas ni Tia ang manggas ng pantulog ni Lourdes. Ang kanyang puso ay parang pinitpit nang makita ang mga pasa sa maputing balat ng bata. Hindi ito mga pasang nakuha sa laro. Ang mga ito ay maliliit, kulay ube at asul na nakapalibot sa mga ugat sa braso. Mga bakas ng karayom na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang inosenteng buhay. Anak, bulong ni Tia,
Ang mga luha ay muling naglandas sa kanyang pisngi. Ang bawat pasa ay tila isang sumbat sa kanya, isang paalala ng kanyang kawalan, ng kakayahan na protektahan ang mga batang minamahal niya. Kinuha ni Lourdes ang kanyang paboritong manika, isang lumang manika na yari sa basahan na itinahi mismo ni Tia. Kahit sa pagtulog, ang mga daliri ng bata ay mahigpit na nakakapit dito. Tila ba ito na lamang ang huling sandigan niya sa mundong nais siyang saktan. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Teresa, dala ang isang maliit na tray. Ang kanyang anyo ay hindi na ang doktora sa opisina, kundi isang anino ng kamatayan na nakasuot ng puti. "Tia, what are you doing here?" Ang boses ni Teresa ay puno ng banta. Lumapit siya at marahas na hinila si Tia palayo sa kama. "I told you, stay away from her. You're contaminating this room with your filth." "Senyora, tignan niyo po ang braso niya. Maraming pasa. Kailangan siyang dalhin sa totoong ospital." Pagmamakaawa ni Tia, lumuhod siya at nanganlong sa laylayan ng gown ni Teresa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa. "I am the hospital, Tia. I am a doctor. Ang mga pasa na yan ay side effect lang ng kanyang vitamins. Hindi mo maiintindihan dahil wala kang pinag-aralan. Ang tanging alam mo lang ay maglinis ng dumi at magluksa sa anak mong namatay dahil sa sarili mong kapabayaan." Ang bawat salita ni Teresa ay tila isang latigo na humahagupit sa sugatang kaluluwa ni Tia. Ang pagbanggit sa kanyang namatay na anak ay ang huling patak ng lason na nagpuno sa kanyang tasa ng pagtitiis. Nang tumalikod si Teresa para ihanda ang hiringga sa ibabaw ng side table, mabilis na kumilos si Tia. Sa loob ng kanyang bulsa, tangan-tangan niya ang isang maliit na bote ng saline solution, tubig na may asin na kinuha niya sa kusina at maingat na inilagay sa isang katulad na bote ng gamot ni Teresa. Sa isang iglap, habang ang doktora ay abala sa pagkuha ng bulak, mabilis na ipinalit ni Tia ang bote. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ang kanyang paningin ay lumalabo. Ngunit ang kanyang layunin ay kasing linaw ng kristal. "Lumabas ka na, Tia. Now." Sigaw ni Teresa nang hindi lumilingon. Lumabas si Tia, ang kanyang likod ay nakasandal sa malamig na pader ng pasilyo. Narinig niya ang mahinang himutok ni Lourdes sa loob, ang tunog ng pagtusok ng karayom at ang mapagkunwaring pag-aamo ni Teresa. Hindi alam ni Teresa na ang itinurok niya sa bata ay wala ng lason. Ngunit alam ni Tia na ito ay pansamantalang lunas lamang. Ang tunay na lason ay nasa loob pa rin ng mansyong ito. Nakasuot ng sutla at may ngiting kasing tamis ng asukal, ngunit kasing pait ng apdo. Napatingin si Tia sa kanyang mga kamay. Basang-basa ang mga ito ng pawis. Sa gabing iyon, hindi na siya ang biktima. Siya na ang nagsimulang bumuo ng sarili niyang bitag. Ang sikat ng araw sa mansyon ng mga Valdez ay hindi nagbibigay ng init, kundi isang malupit na liwanag na naglalantad sa bawat dumi, bawat lamat, at bawat kasinungalingan. Sa loob ng opisina ni Teresa, ang hangin ay tila naging yelo. Hawak ng doktora ang bote ng asinfat na ipinalit ni Tia. Hindi siya sumisigaw. Mas nakakatakot ang kanyang pananahimik habang pinagmamasdan ang latak ng asin sa ilalim ng bote. Isang bakas na hindi matatakpan ng kahit anong diploma sa medisina. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit. Sa mga labi ni Teresa, alam niyang nagsimula na ang digmaan at sa larangang ito, siya ang may hawak ng baraha. Tinipon ng lahat sa engrandeng sala. Ang mga kristal na chandelier ay tila mga matalas na mata na nakatingin sa nakayukong anyo ni Tia. Si Don Rafael ay nakatayo sa gitna. Ang kanyang mukha ay parang inukit sa bato. Matigas, walang emosyon, at puno ng pagkamuhing hindi na maitatago. "Tia, dinala ka namin dito dahil sa iyong karanasan at sa rekomendasyon ng mga kakilala.
Binuksan namin ang pinto ng tahanang ito para sa'yo. Ang boses ni Rafael ay malalim at puno ng pait. Pero hindi ko akalaing ang isang taong pinagkatiwalaan ko sa buhay ng aking anak ay may ganitong kaduming pagkatao. Don Rafael, ano po ang ibig ninyong sabihin? Tanong ni Tia. Ang kanyang tinig ay tila isang maliit na kandilang pilit na hindi namamatay sa gitna ng bagyo. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip si Teresa ang humakbang pasulong. Bit-bit nito ang isang lumang bayong na plastik. Ang tanging pag-aari ni Tia na pinaglalagyan niya ng kanyang mga damit at ang huling larawan ng kanyang anak na si Jonah. Nawawala ang aking engagement ring. Malambing na sabi ni Teresa, ngunit ang bawat salita ay may lasa ng bakal. Ang singsing na ibinigay ni Rafael sa akin bilang simbolo ng aming pagmamahalan. At alam niyo ba kung saan ko nahanap? Sa isang marahas na galaw. Dinalas ni Teresa ang nilalaman ng bayong sa makintab na sahig ng sala. Ang mga lumang damit ni Tia, ang kanyang mga butas-butas na medyas, at ang isang maliit na krusipiho ay nagkalat sa marmol. Kasunod nito ang isang tunog ng pagtama ng matigas na bagay sa sahig. Isang tunog na tila pagputok ng baril sa pandinig ni Tia. Isang singsing na may malaking diamante ang gumulong at huminto sa tapat ng sapatos ni Rafael. Ang kinang nito ay tila nanunuya sa karukhaan ng mga gamit ni Tia na nakakalat sa paligid. Hindi! Hindi akin yan! Hindi ko kinuha yan! Sigaw ni Tia. Lumuhod siya at pilit na tinitipon ang kanyang mga gamit. Ang hiya ay tila isang malapot na putik na bumabalot sa kanyang mukha. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya ng dangal sa harap ng lahat. Ang bawat sulyap ng mga ibang katulong at gwardya ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Magnanakaw! Damba ni Teresa, ang kanyang mukha ay biglang nagpakita ng huwad na sakit. Inisip ko pa naman na baka naguguluhan ka lang dahil sa anak mo. Pero talagang masama ang dugo mo, Tia. You're not just crazy, you're a criminal. Rafael, sapat na ito. Malamig na sabi ng Don. Security, ilabas ang babaeng ito. At wag na wag niyo siyang hahayaang makatapak ulit sa lupang ito. I should have listened to you, Teresa. She's a virus in this house. Kinaladkad si Tia ng dalawang malalaking lalaki. Ang kanyang mga tuhod ay kumakasgas sa magaspang na daanan ng garahe. Habang itinapon siya sa labas ng malaking gate, ang ulan ay nagsimulang bumuhos. Isang biglaang pag-iyak ng langit na tila nakikiramay sa kanyang pagkawasak. Mula sa sahig, sa gitna ng putik at basang kalsada, tumingala si Tia. Nakita niya ang itim na SUV ng pamilya na lumalabas ng gate. Sa bintana, nakita niya si Teresa na nakaupo sa likod, bit-bit ang isang nanghihinang Lourdes. Isang sandali, nagtama ang kanilang mga mata. Itinaas ni Teresa ang kanyang kamay at dahan-dahang hinaplos ang leeg ng bata, habang ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang tahimik na pangungusap na tila naririnig ni Tia sa gitna ng ingay ng ulan. Tapos na ang laro. Akin na siya. Naiwan si Tia sa gitna ng kalsada, basang-basa, marumi, at tila isang basura. Ngunit sa ilalim ng kanyang basang damit, mahigpit niyang hawak ang isang maliit na piraso ng papel na mabilis niyang nakuha mula sa basurahan ni Teresa bago siya kinaladkad. Isang resibo ng sanglaan na may petsa ngayong araw. Ang kanyang panginginig ay hindi na dahil sa lamig, kundi dahil sa isang puot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang ulan ay tila mga karayom na yelo na tumutusok sa balat ni Tia. Ngunit ang lamig na nararamdaman niya sa labas ay walang-wala kumpara sa nagniniingas na puot sa kanyang dibdib. Nakaluhod siya sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa basang lupa at graba. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa kanyang muka ay tila naghuhugas sa huling bahid ng pagiging mahiyaing katulong. Isang liwanag ang bumasag sa kulay abong tabing ng ulan. Ang tunog ng mga gulong na humahawi sa malalim na tubig ay papalapit hanggang sa tumigil ang isang pamilyar at lumang sasakyan sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Mateo
na may hawak na malaking payong, ngunit hindi niya ito ginamit para sa sarili. Itinapat niya ito kay Tia. "Tumayo ka dyan, Tia. Hindi pa ito ang katapusan." Ang boses ni Mateo ay matatag, tila isang angkla sa gitna ng bagyo. Inakay ni Mateo si Tia pasakay sa sasakyan. Ang amoy ng lumang leather at langis ng makina ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa nanginginig na katawan ng babae. Hindi nagsalita si Tia. Inabot niya lamang kay Mateo ang basang papel na nakuha niya mula sa mansyon, ang resibo ng sanglaan. Isinanla niya ang singsing na pinaratang niyang ninakaw ko. Paos na sabi ni Tia. At sa petsang ito, kaninang umaga lang niya ginawa. Ginamit niya ang singsing para palabasin na magnanakaw ako habang ang pera ay kinuha na niya. Mabilis na kinuha ni Mateo ang kanyang cellphone. "Tignan mo ito, Tia. Ito ang huling nakuha ng kamera bago tayo umalis." Sa maliit na screen, lumabas ang malabo, ngunit malinaw na imahe ni Teresa sa loob ng kanyang opisina. May kausap siya sa telepono. Ang kanyang mukha ay baluktot sa isang nangiting hindi mo na naising makita sa iyong panaginip. "The girl is weak enough. I'll take her to the old villa in Antipolo, not the hospital. Tell the insurance agent to be ready by tomorrow morning. It will look like a sudden cardiac arrest due to her condition. No one will suspect a grieving stepmother who is also a doctor." Sabi ni Teresa sa video bago ito tuluyang nawala ng signal. Ang dugo ni Tia ay tila nagmula sa kumukulong bulkan. Antipolo. Doon dinala ang anak ko bago siya namatay sa ospital. Iyon ang lugar kung saan malayo sa mga saksi. "Kailangan nating bilisan, Tia. Alam ko ang daan patungo sa lumang villa na yon. Pag-aari iyon ng pamilya Montemayor na matagal nang inabandona." Ani Mateo habang mabilis na pinaandar ang sasakyan. Sa loob ng mabilis na tumatakbong sasakyan, isang pagbabago ang naganap kay Tia. Kinuha niya ang isang gunting sa dashboard ni Mateo. Nang walang pag-aalinlangan, ginupit niya ang mahaba at basang laylayan ng kanyang palda na nakakasagabal sa kanyang pagkilos. Itinali niya ang kanyang buhok ng mahigpit. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at pagsusumamo, ngayon ay tila dalawang nagbabagang uling sa dilim. Hindi na siya ang Tia na yumuyuko sa harap ng mga Valdez. Siya na ngayon ang isang ina na handang pumatay para iligtas ang isang batang itinuturing niyang sarili. "Mateo, bilisan mo." Pagmamadali ni Tia. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. "Huwag mong isipin ang sasakyan. Isipin mo ang bata." Ngunit habang binabagtas nila ang madilim at palikulikong daan patungo sa kabundukan ng Antipolo, isang kakaibang tunog ang narinig mula sa ilalim ng sasakyan. Ang pedal ng preno ay lumubog ng walang anumang resistensya nang subukan ni Mateo na bagalan ng takbo sa isang matarik na kurbada. "Tia." "Walang preno!" Sigaw ni Mateo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela habang ang sasakyan ay nagsimulang bumilis pababa sa bangin. Ang paligid ay naging isang malabong guhit ng mga puno at ulan. Ang tanging maririnig ay ang marahas na paghampas ng hangin sa bintana at ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso na tila nakikipagkarera sa kamatayan. Ang mundo ay naging isang mabilis at nakakahilong ikot ng dilim at liwanag. Ang marahas na paghampas ng bakal ng sasakyan sa mga sanga ng puno at malalaking bato ay lumikha ng mga kislap na tila mga kidlat sa gitna ng gabi. Walang tunog ng pagsabog, kundi ang malutong na pagkayupi ng metal at ang pagbasag ng mga kristal na bintana na nagkalat na parang mga diamante sa putikan. Nang tumigil ang pag-ikot, ang tanging maririnig ay ang mahinang pagsirit ng usok mula sa nayuping hurno ng sasakyan at ang mabigat na paghinga ni Tia. Ramdam niya ang malapot na likido na dumadaloy mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mata, ang lasa ng bakal at alat ng sarili niyang dugo. "Mateo." Bulong niya, ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. "Ayos lang ako, Tia.
Lumabas ka na, sagot ni Mateo. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Habang pilit na itinutulak ang naipit na pinto, gumapang si Tia palabas ng wasak na sasakyan. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa madulas na putik ng antipolo. Ang bawat galaw ng kanyang katawan ay nagdudulot ng matinding kuryente ng sakit. Ngunit ang kanyang isipan ay nakatuon lamang sa isang direksyon. Ang lumang vilya na nakatayo sa tuktok ng burol, tila isang kalansay ng nakaraan na naghihintay ng biktima. Ang villa ay amoy ng nabubulok na kahoy at dumi ng paniki. Ang mga pader nito, na dati ay maputi, ngayon ay nababalutan na ng maitim na amag at mga baging na tila mga kamay na gustong sumakal sa sinumang papasok. Walang kuryente, ngunit may isang malamig at maputlang liwanag na nagmumula sa ikalawang palapag. Ang liwanag ng isang gasera. Pumasok si Tia sa loob. Ang bawat hakbang niya sa lumang sahig ay naglilikha ng mahahabang daing mula sa kahoy, tila ba ang bahay mismo ay nagbababala sa kanya. Sa bawat sulok, nararamdaman niya ang presensya ng kamatayan. Narating niya ang isang silid sa dulo ng pasilyo. Doon, sa gitna ng silid na puno ng alikabok at mga sirang kagamitan, nakita niya si Lourdes. Ang bata ay nakahiga sa isang maruming kutsyon. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel at ang kanyang mga labi ay halos kulay ube na. Sa tabi ng bata, nakatayo si Teresa. Ang doktora ay dahan-dahang naglalabas ng hangin mula sa isang hiringga. Ang kanyang anyo ay tila isang anghel ng kadiliman sa ilalim ng dilaw na liwanag ng gasera. "You're like a cockroach, Tia. No matter how much I stomp on you, you just won't die," ani Teresa nang hindi lumilingon. Ang kanyang boses ay kalmado, isang kalmadong mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. "Bitawan mo ang bata, Teresa. Tapos na ang pagtatago mo," sigaw ni Tia, bagamat ang kanyang katawan ay nanginginig sa panghihina. "It's too late. Isang turok na lang at magiging malaya na ako sa lahat ng utang ko. Rafael will be too broken to care. At ikaw? Ikaw ang sisisihin ng lahat dahil ikaw ang huling nakitang kasama ng bata bago ka pinalayas," paliwanag ni Teresa habang dahan-dahang ibinababa ang karayom sa braso ni Lourdes. Huwag! Isang malakas na paghampas ng hangin ang naramdaman ni Tia nang biglang bumukas ang pinto ng silid. Isang anino ang mabilis na pumasok. Ang liwanag ng gasera ay tumama sa isang kumikinang na bakal, isang baril. Si Don Rafael. Ang kanyang mukha ay hindi na ang mukha ng isang naguguluhang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang uri ng puot na tila kayang sumunog sa buong villa. Itinutok niya ang baril, ngunit hindi kay Teresa, kundi sa pagitan ng dalawang babae. "Rafael, thank God you're here!" Sigaw ni Teresa, agad na nagbago ang kanyang mukha patungo sa isang biktima. "Tia tried to kill Lourdes. I followed her here to save the child." Tumingin si Rafael kay Tia, na duguan at marumi, at pagkatapos ay kay Teresa, na hawak ang hiringga. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang tali na unti-unting napuputol. Isang matalas na tunog ng pagputok ng hangin ang bumasag sa gabi. Ang gasera ay tumumba, nagdulot ng isang mabilis na paglamon ng apoy sa mga lumang kurtina. Sa gitna ng kaguluhan at usok, isang katawan ang bumagsak sa sahig. Ang apoy ay mabilis na gumapang sa mga tuyong kurtina, tila mga gutom na dila ng demonyo na humahalik sa kisame ng lumang villa. Ang usok ay naging isang itim na kumot na sumasakal sa bawat hininga, ngunit mas nakakasuffocate ang lamig ng baril na nakaturo kay Teresa. Ang katawan na bumagsak sa sahig ay hindi kay Tia, kundi ang mesa ng mga lason na nayupi sa bigat ng babalang binitawan ni Don Rafael. "Rafael, what are you doing? I'm your wife. I'm trying to save our daughter." Ang boses ni Teresa ay pumailan lang sa gitna ng init, puno ng desperasyon at huwad na takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkapahiya na ang kanyang perpektong plano ay nagkakalamat na. "Wife,
Ang boses ni Rafael ay tila galing sa isang malalim na hukay. Walang bakas ng pag-ibig, kundi purong pagkasuklam. Mula nang mamatay si Elena, nabulag ako. Hinayaan kong punan mo ang puwang sa puso ko, pero hindi ko akalaing ang ipinalit ko sa kanya ay isang halimaw na mas masahol pa sa kamatayan. Inilabas ni Rafael ang kanyang cellphone gamit ang kabilang kamay. Sa gitna ng lumalakas na liwanag ng apoy, nakita ni Teresa ang kanyang sariling mukha sa screen. Ang video mula sa loob ng garapon ng mermelada. Malinaw ang bawat salita niya tungkol sa insurance, bawat kilos niya sa pagtitimpla ng lason, at ang kanyang malademonyong ngiti habang pinagmamasdan ang naghihingalong bata. Mateo sent me everything, Teresa. The moment he suspected you, he never stopped watching. At ang singsing? Itinapon ni Rafael ang resibo ng sanglaan sa mukha ng asawa. Isinangla mo ang simbolo ng kasal natin para lang mabayaran ang mga utang mo sa sugal. How much is my daughter's life worth to you, Teresa? 1,000,000 piso? 2? Ang maskara ni Teresa ay tuluyang nabasag. Ang kanyang magandang mukha ay namula sa galit. Ang kanyang mga labi ay nanginig, hindi sa iyak, kundi sa isang maras na paghalakhak na tila baliw. Yes, I did it! Sigaw ni Teresa. Ang kanyang taglish ay naging matalas at puno ng lason. Because you're a fool, Rafael. You treated me like a trophy, not a partner. I needed that money to survive your world of plastic smiles and fake debts. And that child, she's just a reminder of the woman you truly loved. Bakit ko siya ililigtas? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, hindi tumigil si Tia. Kahit na ang init ng apoy ay dumidikit na sa kanyang balat, gumapang siya patungo kay Lourdes. Binuhat niya ang bata, na ang bigat ay tila isang anghel na nawalan ng pakpak. Ang buhok ni Tia ay bahagyang nasunog, ang amoy ng sunog na hibla ay humahalo sa malapot na usok, ngunit wala siyang pakialam. Anak, gising! Huwag kang bibitiw! Bulong ni Tia sa Tagalog, ang kanyang boses ay isang panalangin sa gitna ng impyerno. Biglang bumukas ang pinto ng villa. Isang pangkat ng mga pulis ang pumasok. Ang kanilang mga flashlight ay lumikha ng mga guhit ng liwanag sa gitna ng usok. Kasunod nila si Mateo, na duguan din ngunit may dalang basang kumot. Don Rafael, kailangan na nating lumabas, sigaw ni Mateo. Sinubukang tumakas ni Teresa patungo sa bintana. Ngunit bago pa siya makahakbang, ang mga kamay ng batas ay bumagsak sa kanyang mga balikat. Ang tunog ng bakal na posas na kumakabit sa kanyang mga braso ay tila isang huling nota sa isang madilim na kanta ng karma. You'll rot in jail, Teresa. Malamig na sabi ni Rafael bago siya tumalikod para tulungan si Tia. Sa labas ng villa, ang malamig na hangin ng gabi ay sumalubong sa kanila. Ang asul at pulang liwanag ng mga sasakyan ng pulis at ambulansya ay nagpapakislap sa ulan na tila mga bituin ng hustisya. Inilapag ni Tia si Lourdes sa stretcher ng mga medik. Ang bata ay dahan-dahang nagmulat ng mata at sa gitna ng malabong paningin, nakita niya ang mukha ni Tia na puno ng uling at dugo. Mama Tia, mahinang bulong ni Lourdes. Ang salitang iyon ay tila isang pagsabog ng liwanag sa madilim na puso ni Tia. Ang bawat sakripisyo, bawat sampal at bawat hapdi ng panghahamak ay tila naglaho. Pinanood ni Tia si Teresa habang isinasakay sa sasakyan ng pulis. Ang dating maringal na doktora ay ngayon ay basang-basa, marumi at nakayuko. Ang kanyang dangal ay naging abo na kasama ng vilya na uant-unting nilalamon ng apoy. Ang hiya na dati ay nakadagan kay Tia ay lumipat na sa balikat ng tunay na salarin. Ang amoy ng gamot sa loob ng pribadong silid sa ospital ay hindi na kasing pait ng lason ni Teresa. Ngayon, ito ay amoy ng pag-asa, malinis, payapa, at puno ng liwanag. Ang sikat ng araw sa umaga ay dahan-dahang gumagapang sa puting kumot ni Lourdes, tila isang mainit na haplos ng kalikasan sa batang muntik ng pitasin ng kamatayan.
Nakaupo si Tia sa tabi ng kama. May mga benda ang kanyang mga kamay at sa kanyang pisngi ay may maliit na peklat mula sa sunog sa villa, isang tahimik na paalala ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Pinagmamasdan niya ang mahinahon at malalim na paghinga ng bata. Ang bawat marahang pagtaas at pagbaba ng dibdib ni Lourdes ay tila nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, isang tahimik na tanda ng pag-asa na nararamdaman lamang ng kanyang puso. Bumukas ang pinto ng walang anumang ingay. Pumasok si Don Rafael. Wala na ang kanyang tindig na puno ng pagmamalaki. Ang kanyang balikat ay bagsak at ang kanyang mga mata ay may malalalim na itim na bilog. Bakas ng mga gabing puno ng pagsisisi at pag-iyak na walang nakakakita. Tia, mahinang tawag ni Rafael. Lumapit siya, ngunit nanatiling nakatayo sa isang distansyang nagpapakita ng kanyang hiya. Ang matinding hiyang nararamdaman ng isang taong naging bulag sa kabutihan. Hindi tumingin si Tia. Patuloy niyang hinahaplos ang buhok ni Lourdes. Maayos na po ang lagay niya, sir. Sabi ng doktor, wala nang bakas ng lason sa kanyang dugo. Pagpapahinga na lang ang kailangan. Tia, I don't even know where to start. Ang boses ni Rafael ay gumaralgal. Humakbang siya palapit at sa gitna ng silid na amoy puting bulaklak, ang makapangyarihang Don ay dahan-dahang yumuko sa harap ng kanyang katulong. Patawarin mo ako. Naging hangal ako. Pinili kong maniwala sa isang magandang kasinungalingan kaysa sa isang tapat na katotohanan. Nasaktan kita. Pinahiya kita. Tumingala si Tia. Nakita niya ang isang lalaking wasak, isang amang nawala ang lahat dahil sa sarili niyang kahibangan. Ngunit sa puso ni Tia, ang galit ay napalitan na ng isang matinding pagod. Hindi po kailangan ang luhod niyo, Don Rafael, payapang sabi ni Tia. Hindi ko po ginawa ang lahat ng ito para sa inyo o para sa pera o para sa posisyon sa bahay na ito. Ginawa ko ito dahil nangako ako kay Jonah na wala ng ibang bata ang mawawala dahil sa kawalan ng proteksyon. Kumuha si Rafael ng isang dokumento mula sa kanyang bag. I want to make things right, Tia. Gusto kong bumalik ka sa mansyon, pero hindi bilang katulong. Gusto kong maging legal guardian ka ni Lourdes. I want to adopt you into this family as her foster mother. Lahat ng kailangan mo, ang pag-aaral ni Lourdes, ang kinabukasan niyo. Sagot ko lahat. I want you to be the mother she never had. Sandaling natahimik si Tia. Ang alok ni Rafael ay ang pangarap ng sinumang naghihikaos sa buhay, ang maging bahagi ng isang bilyonaryong pamilya. Ngunit umiling si Tia ng dahan-dahan. Salamat po sa alok niyo, sir, pero hindi ko po gustong palitan ng sinuman. Seryosong sagot ni Tia. Mananatili ako sa tabi ni Lourdes dahil mahal ko siya. Hindi dahil sa papel o sa apelyido niyo. I will stay as her mama, Tia. The one who cooks her bibingka. The one who watches her sleep. Hindi ko kailangan ng ranggo para maging ina. Isang mahinang ungol ang narinig mula sa kama. Dahan-dahang iminulat ni Lourdes ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Tia, isang maliit ngunit totoong ngiti ang sumilay sa kanyang maputlang labi. Mama Tia, gutom na po ako. Bulong ng bata. Ang kanyang tinig ay kasing tamis ng bagong pitas na bunga. Naiyak si Tia. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay hindi na dahil sa pait o hiya. Ang mga ito ay luha ng paghilom. Kinuha niya ang kamay ni Lourdes at hinalikan ito ng matagal. Nandito na si Mama, anak. Hindi na kita iiwan. Hinding-hindi na. Pangako ni Tia. Mula sa pintuan, nakasandal si Mateo. Nakatingin sa kanila nang may lihim na ngiti. Ang digmaan ay tapos na. Ang lason ay naitapon na. At sa gitna ng silid na yon, isang bagong uri ng pamilya ang isinilang. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng mga sugat na sama-samang hinilom ng wagas na pag-ibig. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon sa dalampasigan ng Batangas, na walang sawang humahalik sa pampang,
Hinuhugasan ang bawat bakas ng dumi at pait ng nakaraan. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan, isang halimuyak na malayo sa masangsang na amoy ng lason at antiseptiko sa mansyon ng mga Valdez. Sa balkonahe ng isang payak ngunit magandang bahay na nakaharap sa dagat, nakatayo si Tia. Ang kanyang buhok ay bahagyang tinatangay ng hanging dagat at sa kanyang mga mata ay wala na ang anino ng takot. Suot niya ang isang puting bestido na yari sa cotton, hindi na uniforme ng katulong, kundi kasuotan ng isang babaeng nahanap na ang kanyang sariling halaga. Mama Tia, tignan mo ang nakuha ko. Isang masiglang tinig ang bumasag sa katahimikan. Si Lourdes, na ngayon ay 12 taong gulang na, ay tumatakbo mula sa dagat bitbit ang isang malaking kabibe. Ang kanyang balat ay kulay kape dahil sa sikat ng araw. Ang kanyang mga binti ay matitigas at puno ng buhay. Isang buhay na dati ay muntik ng bawiin ng kasakiman. Ngumiti si Tia, isang ngiting umaabot sa kanyang mga mata. Ang ganda niyan, anak. Itabi mo sa koleksyon mo sa Jonas House. Ang Jonas House, ang pondasyong itinatag ni na Rafael at Tia para sa mga batang biktima ng pang-aabuso at kapabayaan. Ito ang naging monumento ng kanilang paghilom. Si Rafael, bagamat na natiling abala sa negosyo, ay naging masugid na taga-suporta ng pundasyon. Natutunan niyang ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kinang ng diamante, kundi sa kaligtasan ng mga taong nagmamahal sa kanya. Samantala, sa likod ng rehas ng isang madilim at masikip na kulungan, si Teresa ay naging isang anino na lamang ng nakaraan. Ang kanyang balat na dati ay inaalagaan ng mga mamahaling cream ay naging tuyot at puno ng galos. Ang kanyang boses na dati ay nag-uutos ng may kapangyarihan ay wala nang naririnig, kundi ang mahahabang daing ng pagsisisi at galit sa sarili. Ang kanyang tanging kasama ay ang mga alaala ng kanyang mga kasalanan, isang karma na mas masakit pa sa anumang latigo. Lumapit si Mateo kay Tia. Dala ang isang plato ng mainit na bibingka. Ang amoy ng mantikilya at dahon ng saging ay muling bumalot sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong kasamang panganib. Masarap pa rin ang luto mo, Tia, ani Mateo. Ang kanyang mga mata ay may pahiwatig ng isang malalim na pagtingin na uunti-unti nang namumukadkad sa paglipas ng panahon. Salamat, Mateo. Salamat sa lahat, sagot ni Tia. Tumingala si Tia sa asul na kalangitan. Sa pagitan ng mga ulap, tila nakikita niya ang mukha ng kanyang anak na si Jonah, nakangiti at payapa. Alam ni Tia na kahit hindi niya nailigtas ang sariling anak noon, ang bawat batang natutulungan nila ngayon ay isang paraan ng pakikipag-usap niya sa kabilang buhay. Naramdaman ni Tia ang maliliit na kamay ni Lourdes na yumayakap sa kanyang baywang. Isang yakap na puno ng tiwala, isang yakap na nagsasabing siya ay sapat na. Salamat po sa pagligtas sa akin, Mama. Bulong ni Lourdes, hinalikan ni Tia ang noo ng bata. Ang pag-ibig sa huli ay hindi kailangang magmula sa iisang dugo. Minsan ito ay nagmumula sa isang matapang na pusong handang sumisid sa apoy, lumunok ng pait, at harapin ang kamatayan para lamang protektahan ang isang inosenteng kaluluwa. Ang lason ay tuluyan ng naglaho. Ang natira na lamang ay ang tamis ng isang bagong simula. Kasing tamis ng unang kagat sa isang bibingka sa ilalim ng payapang sikat ng araw. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon, sa dalampasigan ng Batangas na walang sawang humahalik sa pampang, hinuhugasan ang bawat bakas ng dumi at pait ng nakaraan. Ang hangin ay amoy asin at kalayaan, isang halimuyak na malayo sa masangsang na amoy ng lason at antiseptiko sa mansyon ng mga Valdez. Sa balkonahe ng isang payak ngunit magandang bahay na nakaharap sa dagat, nakatayo si Tia. Ang kanyang buhok ay bahagyang tinatangay ng hanging dagat at sa kanyang mga mata ay wala na ang anino ng takot. Suot niya ang isang puting bestido na yari sa cotton, hindi na uniforme ng katulong,
kundi kasuotan ng isang babaeng nahanap na ang kanyang sariling halaga. Ang peklat sa kanyang pisngi na nakuha niya mula sa apoy ng lumang villa ay hindi na isang tanda ng hapdi, kundi isang medalya ng kanyang katapangan. Mama Tia, look what I found. Ang ganda po, di ba? Isang masiglang tinig ang bumasag sa katahimikan. Si Lourdes, na ngayon ay 12 taong gulang na, ay tumatakbo mula sa dagat bitbit ang isang malaking kabibe na kasing puti ng perlas. Ang kanyang balat ay kulay kape dahil sa sikat ng araw. Ang kanyang mga binti ay matitigas at puno ng buhay. Isang buhay na dati ay muntik ng bawiin ng kasakiman. Wala na ang maputlang bata. Ang nasa harap ni Tia ay isang dalagitang puno ng pangarap. Ngumiti si Tia, isang ngiting umaabot sa kanyang mga mata. Ang ganda niyan, anak. Itabi mo sa koleksyon mo sa Jonas House. Ang Jonas House, ang pundasyong itinatag ni na Rafael at Tia para sa mga batang biktima ng pang-aabuso. Ito ang naging monumento ng kanilang paghilom. Si Rafael, bagamat na natiling abala sa negosyo, ay naging masugid na taga-suporta ng pundasyon. Natutunan niya sa pinakamasakit na paraan na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa kinang ng diamante, kundi sa kaligtasan ng mga taong nagmamahal sa kanya ng tapat. Samantala, sa likod ng mga rehas ng isang madilim at masikip na kulungan sa labas ng lungsod, si Teresa ay naging isang anino na lamang ng nakaraan. Ang kanyang balat na dati ay inaalagaan ng mga mamahaling cream ay naging tuyot, magaspang at puno ng galos mula sa pakikipag-agawan ng rasyon ng pagkain. Ang kanyang boses na dati ay naguutos ng may kapangyarihan ay wala nang naririnig, kundi ang mahahabang daing ng pagsisisi na huli na ang lahat. Nawala sa kanya ang lahat, ang lisensya, ang yaman, at ang dangal na itinuring niyang Diyos. Ang kanyang tanging kasama ay ang malamig na semento at ang paulit-ulit na tunog ng bakal na pinto na nagsasara sa kanyang kalayaan gabi-gabi. Lumapit si Mateo kay Tia. Dala ang isang plato ng mainit na bibingka. Ang amoy ng natutunaw na mantikilya at dahon ng saging ay muling bumalot sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong kasamang panganib. Ang init nito ay hindi na nakakapaso, kundi nagbibigay ng ginhawa. Masarap pa rin ang luto mo, Tia. Wala talagang tatalo. Ani Mateo. Ang kanyang mga mata ay may pahiwatig ng isang malalim na paghanga na unti-unti nang namumukadkad sa paglipas ng panahon. Salamat, Mateo. Salamat dahil hindi mo ako iniwan sa gitna ng dilim. Sagot ni Tia, habang marahang hinahawakan ng kamay ng tapat na kaibigan. Tumingala si Tia sa asul na kalangitan. Sa pagitan ng mga puting ulap, tila nakikita niya ang mukha ng kanyang anak na si Jonah. Nakangiti at payapa. Tila nagsasabing, tama na ang pagluha. Alam ni Tia na kahit hindi niya nailigtas ang sariling anak noon, ang bawat batang natutulungan nila ngayon ay isang paraan ng pakikipag-usap niya sa kabilang buhay. Naramdaman ni Tia ang maliliit na kamay ni Lourdes na yumayakap sa kanyang baywang. Isang yakap na puno ng tiwala. Isang yakap na nagsasabing siya ay sapat na. Salamat po sa lahat, Mama Tia. I love you po. Bulong ni Lourdes bago muling tumakbo patungo sa dalampasigan. Hinalikan ni Tia ang hangin. Isang tahimik na pasasalamat sa tadhana. Ang pag-ibig, sa huli, ay hindi kailangang magmula sa iisang dugo. Minsan, ito ay nagmumula sa isang matapang na pusong handang sumisid sa apoy, lumunok ng pait, at harapin ang kamatayan para lamang protektahan ang isang inosenteng kaluluwa. Ang lason ay tuluyan ng naglaho. Ang natira na lamang ay ang tamis ng isang bagong simula. Kasing tamis ng unang kagat sa isang bibingka sa ilalim ng payapang sikat ng araw, kung saan ang bawat bukas ay wala ng bakas ng takot.